Kahit madaming wickedness sa isang lugar, wrath na ni God yun eh. Ayun yung effect ng wrath ni God. Kasi ang tao, hindi yan person lang. Para kay God, it's a place, a vessel tayo. Para ikaw, ma-deprave ka ni Lord ng presence niya. Na-deprave ka ng wisdom, knowledge, ng life. Yung utak mo, screwed na. Wala na. Iba ka na mag-isip. Hindi ka na katulad ng ibang tao mag-isip. Tawag dun, di ba? Depraved mind. Sa society, hindi sila sira ulo eh. Pero biblically, parang iba ka na mag-isip sa normal na tao. They appear wise. Yung mga psychotic, mga mamamatay tao, yung mga serial killer. Pag nanood ka ng mga documentary sa serial killer, sira talaga utak nila. Bakit? Walang presence ni God. Tinanggalan ng presence ni Lord. Sinabi sa Romans, they chose not to keep the knowledge of God in their hearts. Kasi nandun na yun eh, from the beginning eh, by observation. Mararamdaman ng tao na may Diyos, pero they chose na kalimutan yung idea na yun. So actually, yung point mo, tama yun eh. Sabi sa Romans chapter 1, they exchanged the glory of God into objects that were created rather than the Creator. Yun yung ibig sabihin ng idolatry. So, nag-umpisa sila sa idolatry, tapos na-deprave sila. Pag pumunta ka sa church, sa isang building, ang daming depraved mind dyan. Sabi rin sa Bible, they appear to be wise, but they are very foolish. Kasi wala silang presence si God. Breeder ng kasalanan yan. Mga naiimbentong kasalanan, tanggagaling din sa isang religion. Hindi church ni God, no? Huwag na natin tawaging church. Religion na lang. Sa isang religion na may building, pseudo-religion, ang daming manloloko, ang dami dyang homosexuality, sociopath. Diyan sila nanggagaling.